those who will listen to this one, why don't you introduce yourself, what you do? Yeah, that's it. Ah, sa mga nakikinig, ako si Yami Dingbing. Isa akong photojournalist. Ngayon, isa rin akong photo editor. Yun yung formal designation ko sa, sa amin, sa company. Yun. Nagkakilala kami ni Hero. More than mga 10 years na. With rakrakan, I guess. Yun. Dati akong, yung mga nag-shoot lang ng mga live performances ng banda. And then eventually, ewan ko, pag tumatanda siguro tayo nagiging iba yung pananaw natin sa buhay. So I got into photojournalism. So yun, from local news websites, and then pumasok din ako ng government. Tapos bumalik ako ulit sa media. Yun. Ano yun? Wow, ang dami nun ah. So from, di ba dati parang, I guess, pag nakikita tayo sa gig, I can't remember kung kailan exactly yun, pero yeah, it was like long years ago, of course. Magte 10 years. Mga ganon, yeah, more or less, higit pa, pero yeah. And naalala ko dati, like actually nahiya nga ako. Pero i-bring up ko na rin since, what the hell, the fuck. Anything goes naman sa ganito, just naalala mo nun nung kasi may girlfriend pa ako nun, tapos wala na siya ngayon din. siya yung member siya nung MLM. Tapos, invite kita punta sa MLM. Tapos, oh fuck. Naalala mo yun? Sa Makati. Naalala ko yun hanggang ngayon, parang, oh shit, what have I done? I didn't know. Meron ako problem with memories. Oh, really? Hindi ko na maalala yung mga tao. Oh. If I don't really keep in touch, parang yung mga nami-meet mo, nagiging blurry siya. So, minsan, may nami-meet ako, Ate Yami, si ganito ako. Parang, hey, sino ka? Wow. Siguro sa tawag dito, di ba kasi yung ginagalawan natin, sobrang dami ng people you talk to every event, ganyan. So, pag hindi ka nag-stand out, wala. Yung mga ganon. Lalo na sa sa linya mo. Hindi, pati nung events dati. Di ba? Kung sino lang yung kausap ko lagi, pag nakikita ko lagi pag may gig, yun lang yung naaalala ko. Hirap. Pero parang I remember that as parang fun time. Self-discovery. Saring, ganun. Yeah, it was like, siguro mga 10 years ago nga yun siguro, mga ganong klaseng stuff and nasa different... Ganong klaseng hangout, di ba? Mga uumagahin ka sa labas, ganun. A different, way different talaga na time na talagang you can parang just go wild dito sa City Jungle. Dito ka ba lumaki or nag-immigrate ka from another place? I mean, dito sa NCR o... Ako, galing ako ng Pagadian City ng mga 2000. So, yun. Probinsyahan na. Saan yung Davao? Pagadian? Davao? Hindi, Zamboanga del Sur. Wow! Ilang taon ka Ilang taon ka nung pumunta ka dito, nakarating ka dito? Mga 12, ganun. 11, 12. Ganun. May naman tawag dito, aware na ako sa Manila, pero na-culture shock pa rin ako pagdating dito. Yeah, pareho tayo. Actually, hindi ako taga dito talaga, pero norte naman ako.
Tapos, yung mga bata-bata pa rin ako naman nakakarating na ako dito. Pero yeah, iba dito, no? Baga parang jungle pa rin dito. Nandun pa rin yung sense of unpredictability, though puro buildings, puro strange novel na nakaka-curious, na engganyo ding mag-explore, ano? Kasi siguro sa mga, doon ba sa pinanggalingan mo, like sa Pagadian, ano yun, 12 high school, elementary ka ba nung mapadpad ka dito sa NCR? Elementary, mga grade 6. So, bigla ako... Sorry? Nawala ka, Yami. Check Ayun, microphone. nawala. Ayun, nawala ka. Well, ayun, baka sa connection ko rin dito sa end. So, we were talking about yung pag mo dito, like yung pag-move mo from a long, like Zamboanga, I can't even imagine kung gaano kalayo yun. Pero, di ba, southernmost na ng Pilipinas yun, Almost. di ba? Pagdating ko dito, parang really, parang iba talaga. Kasi pag sa probinsya, isa lang yung mall, andun na yung sinehan. Pagkakain ka nandun, hindi yung tawag dito, pinakasikat na pwedeng puntahan doon sa lugar nyo. Pagdating dito, parang, wow, daming nangyayari, ganyan. Tapos, ano pa ba? The way, very iba din yung behavior ng mga tao. Sa amin kasi, ewan ko, hanggang ngayon nadadala ko siya parang dito, di ba? So, sanay sila na maraming tao, ganyan. Ako na, tawag dito, I really value my personal space. So, hindi tumatanggap ng bisita sa bahay, ganyan. Mga pagdating dito, parang laging may very, tawag dito, paano ba? Crowded, ayun. Might be, ganun nga dito, pero may allured, may iba yung dating kasi sa akin, kasi lalaki, bata, na kumbaga ganun explore kasi parang parang napunta ako sa isang lugar na sa amin kasi walang sinehan, as in really small, barrio pang barrio level, agricultural, ganun, rural doon. Yung nakakapagdating dito, parang tsaka lang mall, ganun, parang nakikitira lang sa mga tito, tita, bakasyon, summer vacation, ganun, and that's it. Pero yung talagang living here, talagang thriving, yung kailangan mo thrive dito. I guess, yeah, tas nandito rin mga eksena, hilig, rakrakan, music, gigs, di ba? Wala namang ganun din dun sa mga, like, especially 90s. Pinanggalingan natin. Walang ganun, walang ganun, like 90s probinsya. Wala talaga. 2000, early 2000, wala. Which is early 2000 sa probinsya, 1990s pa rin yung kung tutusin. Kasi talagang hindi ganun kabilis yung parang pag-drip ng, sabihin na nating, pop culture or yung media, I guess, yung trends, yung cultural trends na hindi ko tulad ngayon na kumbaga super may smartphone ka na, kung ano yung trending ngayon kahit saan sa mundo, alam mo na din. Alam mo na agad. So yung
of course, siguro ang naging ano natin is nakaka-attend tayo ng live gigs, which is Oo. yun yung wala pa rin kumbaga na mga nagtutour na acts. And pero at the very least, 'di ba yung awareness nung mga Naranasan bagong kasi natin generation. yun. Yeah, Oo. which is hanggang ngayon treasured ano yun, Oo. treasured moments yun. Yun yung talagang hinahanap-hanap ng kumbaga yung experience na yun na in a live performance ka na, di ba? Na whether it's a festival, yung Rock Fest or sa bar na may live na nangyayari yon, iba yung dating nun for especially for us siguro na may into it na syempre curious, um, mahilig sa mga artsy mga high impact sensual experiences na ganun. Experiences. Experiential people tayo, I guess. I would consider that Oo. way. I would na iba eh. But there's something in it which actually I want to ask you about. Yung kasi ever since nung syempre kikita tayo na ganyan sa mga events. Especially Rockfest lang naman talaga. Paano nag-start yung photography stuff mo? Kasi unang kilala ko sa'yo, may camera ka na sa kamay. Pero before ba nun may parang transformation process ba na kumbaga parang may narinig kang calling na camera or maliit ka pa lang may affinity? Kwento mo naman. I mean, curious lang akong malaman yung Ewan ko, siguro nung bata kasi ako, mahilig ako mag-drawing. Tapos nung college kasi ako, naging frustration siya kasi hindi ako pinayagan mag fine arts. So parang iniisip ko, paano ba akong paano ba ako magiging tawag dito? Paano ko ba lagi ka kasing pag artist ka, 'di ba? Lagi ka naghahanap ng way paano mo ma-express yung sarili mo. So parang ang pinaka-easiest siguro that time was syempre picture lang ako eh well, people, parents natin, yung level nila ng appreciation sa art hindi kagaya nung mga ewan ko, ako lang siguro yung ganito. Di ba may mga certain families na biglang lahat sila doktor, biglang ito artist, gano'n. Siguro naging gano'n ako. Tapos, during that time kasi nauso yung mga cosplay, di ba? So, minsan nakakita ako ng mga nagsushoot. Naiingit ako sa kanila. Pero ayoko nung sinushoot nila. Parang may certain idea na ako na, kasi yung papa ko, parang tawag dito, tend to get influences from different people yan. Masama ako sa cosplay, pero hindi ako nagko-cosplay. Gusto ko lang mag-picture. Di ba? Tapos, tatay ko mahilig mag-Beatles, yung mga nanonood ng mga live performances ng mga lumang banda. Parang tas jingle magazine, ganyan nakakalat sa bahay. Parang ganito yung gusto kong i-shoot ganyan. Parang tas that time, yung pinsan ko kinasal sa Australia. Tapos parang niloloko ako. Ano gusto mong regalo? Tapos nagpadala ng D90, D80, yung noon ako camera. High-powered agad high power. Kaya minsan na-insecure ako pag sinabi, hindi ka nang dumaan ng film, parang ako, hindi eh. Ganun, di ba? Kasi ganun. Tapos at the same time, nandun ako sa circle sa Arcom, di ba, na gig, ganyan. Alam mo, ibang shoot ko, nandyan lang. Ito yung pinaka-available na subject. Plus with all the, tawag dito, the influences nga ng laging nanonood ng mga Michael Jackson. Diba, ang iniisip ko, nanonood, parang inaano ko lang din siya dun sa ginagawa ko pag may gig, ganyan. So, pero pag, okay. Go ahead, go. Sige.
So, minsan pag nakikita ko yung mga kuha ko dati, napapangitan talaga ako. As in, gusto ko i-delete lahat ng files. Pero parang, yun nga, thankful pa rin ako na naranasan ko siya. Diba? Yeah. Parang, ayun nga, period of self-discovery and youth. Ganon. Ako kasi lahat ng energy pag sa mga rock concerts, especially yun, very informal at raw ang experience sa mga rock concerts, 'di ba? Kasi yun kumbaga for me, if magiging description yun yung talagang wildest that you can get na in a parang lugar na parang kunyari pinnacle ng civilization kasi nasa syudad tayo. Tapos pagdating mo sa rakrakan, nasa mosh pit. Nakakita ka mosh pit. Tumatalon. Kumbaga parang mga batang matching din na nagtatalunan. Saka diba, Nagsisigawan. yung there is something euphoric about every concert. Parang hindi mo na siya mauulit. Meron siyang certain ng tawag dito, infinity na nasa utak mo, paulit-ulit lang siya. Hindi mo siya ma-replicate. Yun yung yung tinitreasure mo siya pag pumupunta ka ng mga ng mga concert, mga gig. Mga live na ganun, no? Yung feeling ko, yun yung... Nakaka-uplift siya ng spirit. Ganun. May dyan medyo parang sidetrack lang kasi nagbabasa-basa ako ng recently about yung mga ganyang experiences ba. Kasi naku-curious ako yung mostly related sa religious experiences, like what's the parang origin ng mga bagay-bagay na katulad yan. Yung mga ganong klaseng experience is parang rooted siya sa concept ng sacred space versus parang non-sacred space. Parable siya sa, di ba pag kunyari papasok ka sa isang simbahan, di ba? Kunyari nakapasok, alam mo ba yung simbahan sa Anonas, yung St. Joseph? Oo. Di ba? Pag papasok, pag galing ka sa labas, may LRT, may shopping mall, may dito sa kabila, may McDo. Kumbaga parang komersyalismo lahat. Parang profane space siya. Kumbaga parang, that hindi siya, parang wala dun yung feeling na kapag dumating na yung point na kapag pumasok ka na dun sa loob ng chapel or simbahan, may ibang mode of being nag-a-adjust ka na bigla, di ba? Oo, na parang it has to do with the aesthetics ng lugar, yung amoy nung lugar, yung pagkakaayos nun, yung colors, yung behavior ng mga tao dun sa loob ng lugar na yun, and parang may hit sa utak mo na parang this is different, parang there's something holy, sacred about that place at that time na nandun ka. Parang ganun din related yung like pag pumupunta ka sa concerts. Pagkaka-describe ko. Di ba? So parang interesting lang, very interesting din nga yun na I would agree na pagdating doon, pag nasa gig ka rin, yung sinasabi mong euphoric na feeling na nararamdaman mo na very primal na yung tumitindig yung balahibo mo, nandun ka sa harap, kumukuha ka ng picture, kumbaga ikaw, or nakikita mo yung performance. It's essentially parang misa din yun eh. May mga priests ka dun, kumbaga parang religious experience din yung na-experience ng mga tao sa parang, ewan ko sa akin. Very wait lang
Hello. Yeah, I'm still here. Ayan, sorry. Ayos lang. Ano yun? Yan, pinag-usapan natin yung Paano mo ikakat pala to? ha? Wala. Ano, pagpagod ka na ba? Kung meron kang hard out, Hindi, sabihin mo lang. tawag dito. Sabihin mo lang, we can, no problem. Okay. Anything goes tayo. to. Kaya nga tinatanong ko kung may alak kayo, parang inuman na rin. Actually, may parang artsy-fartsy talk na rin na, with a bit of wine and stuff. So, yeah, you were saying, may sasabihin ko yung, well, to continue the parang train of thought natin. Actually, kasi yun nga, parang sa akin kasi parang yung music is also a way of understanding yourself. Kunwari may, di ba? Parang it's another way of, kunwari may nangyayari, you can translate it to music or have a better understanding of what's happening with your life. Pag nasa concert ka, parang naalala ko tong ganito. Di ba? Pag naririnig ka ng ibang, minsan kasi pag ini-explain mo siya sa ibang tao, parang kang baliw. Pero di ba you get it, di ba? Yeah, definitely. Ano kasi yun talaga. Kahit hindi siya lyrics, pwede siyang lyrics, pwede siyang beat or guitar, ganun. Di ba? Pag naalala ka na something, ito yung naalala ko, ito yung feeling, ito yung naalala ko with this music, ganun. Kaya, ewan ko, parang I really like going to gigs before. Ewan ko, hanggang ngayon naman, kaya lang, di ba, hindi na kaya ng, schedule. Ganon. Nag-ano ka na sa, mas kinakain na ng oras mo, I guess, yung, ng professional calling mo yung like, yung oras mo, yung attention mo. Can feel, I feel yun that nakakaano although minsan, actually ngayon, nauuhaw nga ako sa gigs So, totoo lang, gusto kong dumarating na ever since mag-quarantine and stuff na ganun. Parang, yun yung unang-unang parang naramdaman ko nung quarantine. Kasi nung quarantine, wala nang boundary yung trabaho ko Di kagaya ng pag-out ko, wala na akong pakialam sa inyo. Bahala kayo dyan. Diba? Nung nag-quarantine, hatid sundo kami ng office. Tapos parang, wala na. Pag kakain ako, kasama ko sila. Pag uwi ko, kasama ko pa rin sila. Tapos wala ka na ring weekend. Kasi weekend mo, tutulog ka lang sa bahay. Hindi mo na, ang tawag dito, yung outlet kasi na, parang outlet ko kasi yun. Wala nang ganun. So, parang, wala na yung paikot-ikot ka lang sa bahay. Wala na yung sacred space, yung feeling na, yun nga, yung nandun ka sa isang magic circle, sacred space mo na re-recreate ka. Yun yung ng work. Charge ka or something. Yeah, exactly. Wow, sounds crazy nga. Parang crazy nga. Parang if maging aware ka sa pinag-uusapan natin, like, yeah, sounds crazy. What energies? Nare-recharge ka? What? If yun nga, if i-explain mo sa parang mga people around you na hindi mo necessarily ka wavelength. Yeah, hindi nila magigets yun. Kailangan ipunta mo sila doon. Tapos pag nandun na sila sa, kunyari, moment na yun, may chance pa din. Tapos hindi tatama sa kanila. Hindi pa rin nila gets. So, yeah, it's the magic. It's the magic na, I guess, kulang. Yun yung kaya nga actually alam ko kung nakaka-relate ako yung parang kapag sa gigs yung may mga gustong i-document yung moment na yun na, di ba ngayon syempre smartphones, camera phones, lahat nandiyan
Pero yung mga kids ngayon na yung parang habit ba na kapag may performance sa harap mo tapos the instinct is to pull the camera phone tapos nakataas lahat. Parang I get it. Gusto mong i-document yung moment kasi there's something in it na gusto mong i-capture nga na maybe mababalikan mo. Pero yung kapalit nun compared sa which is sa'yo kasi photo snaps like frames lang compared sa video na nandun ka nakafocus sa device mo kasi iba yung method pag video di ba? Kailangan mong i-monitor babad ka na nawawala ka dun sa moment na dito sa harap mo yung totoong HD dito diba? dito yung dito yung highest resolution sa harap mo. Wala dyan sa device mo na dinidigitize lang niya yung data ng mundo. So parang it's annoying at the same time parang sad. Parang kasi lumaki tayo walang ganun mosh pit ka. Nasa mosh pit ka. Yung focus mo nandun. Parang in sync ka with the performers. Yung mga tao sa mosh pit, in sync ka rin, aware ka na parang although super wild nung mosh pit, may rules pa rin dun. Baga hindi ka completely nagiging animalistic na kakalmutin mo na lahat. There's parang self-contained, kumbaga naging werewolf ka, pero sibilisadong werewolf ka pa rin. Parang ganun yung you share the same space with other people enjoying it, parang ganun. Nawawala na yung ganun. So, yeah, I mean, it's I don't know, maybe kung babalik pa ba. I share ko lang. I think may chance. Share ko lang sa'yo. Nung pumunta si Dave Chappelle dito, familiar ka ba kay Dave Chappelle? Yep. Medyo. Pero, di ba siya? Comedian. Sa Resorts World ba yun? So, nagkaroon kami ng chance pumunta doon ni Sheila. Tapos, meron silang bawal phones. As in, bago ka pumasok, kinokolekta lahat. May pouch. Tapos, ang pangsara nila, alam mo yung sa mall, yung anti-theft, yung parang botones na malaki na magbibip kapag tinakbo mo yung item. Ganon yung pansara. So, parang may sense of security. Tapos, okay siya. Hindi ko lang alam kung mapapatupad yun sa mga, let's say, bar gigs. Dito may mga tawag yung mga artist kasi talaga na nagre-request. Pero, ewan ko, some mga level nga ng Dave Chappelle. Pero yung local artist, wala naman yata. Diba? Well, wala pa yet. Kung mag-i-enforce yung mga establishments, baka pwede. Kasi ganun din sa teatro Actually, parang tumatanda na nga talaga tayo. Parang sa'yo manood ng teatro. Recently din. Nakapanood ako ng teatro after a long while. Kasi college pa ako nanood ng teatro as in stage talaga na putya walang cut. As in talagang nandun ka. Nagpo-produce sila ng pelikula sa harap mo. Parang, wild. Parang nun ko lang na-realize na, shit. Yung choreography nito, as in, hindi katulad ng movie or something. Na movie may cut yan May post-production yan Yun hindi. Kung saan nila kini-create yun. Although pre-created na. Kumbaga nire-recreate lang nila. Pero real time sa harap mo. Tapos, lahat ng elements ng pelikula, like the plot, the characters, character development, lahat ng ganun. Putya, parang shit, ang sarap manood ng ang iba yung experience nga. Tapos yung mga tao doon na matatanda na rin, parang shit. Growing.
nagiging tito at tita na. Mga ganun. So, yeah. Ako last time sa sa CCP, parang Italian opera. Hindi ako makarelate. Parang what the hell? Pero kasi parang lifestyle event siya. Parang ginawa ko nung half nung show. Umalis na ako. Sinong Kaya ang producer? kailangan ko lang, may-ari ng Rustans? Kalimutan ko na. Kasi parang siya, ganun. Sobrang confused ako nun. Parang, nagets ko na nung middle lang siya. Red carpet ako kunang ko dito. Alis na ako. Pero iba din yung feeling niya pag nanonood ka ng ganun eh. Tawag dito, parang yung vocal prowess ng mga opera singers, di ba? Iba din yung dating niya sa akin pag di mo nanonood ka. Pero yun nga, kasi Italian siya. So, hindi ako makarelate. Just a story, language barrier. Ayan. Language barrier. Tapos parang 1600 flat, ganun. So, weird talaga. Takira 1600 sa France po siya. Mga Pilipino nun dito sa atin, puro alipin tayo. So, hindi ako makarelate. Okay. So, nag-i-enjoy din ako manood ng mga ganon. So, di ba, so from concerts, di ba, kumukuha ka, pumipitik-pitik ka. So, di ba, like, of course, parang naging grinding ground mo din yun eh. Parang sa mga gigs, ganun, sa rak-rakan. Pag hindi ka pumipitik doon, saan mo pa parang ine-enhance yung parang photographic skills mo? Siyempre kasi inaaral-aral mo yung 'di ba, yung armas mo, tapos yung mismong silip mo. Pag walang gigs, ano yung sinushoot mo? That time kasi, parang I just had the camera. Wala talaga akong, tawag dito, hindi siya for professional whatever. Hindi ko pinaplanong in the long run maging career ko yung photography. Parang wala lang. Tapos, and then I met someone na into street photography naman, very technical siya. Tapos, parang, very technical siya. Ang daming technique, blah, blah, blah. Mga rule of thirds, mga leading lines. Tapos, may mga references on mga masters ng photography, ganyan. Tapos, parang, you get inspired. Tapos, these people kasi, na nakakasama ko, they're the, parang, they're the photojournalist na pag wala silang, hindi sila nagsushoot ng news, is nagsushoot sila ng, tawag dito, ng street photography. Yung mga photo walks namin, sa Binondo, ganyan-ganyan. Ganun lang dati trip ko. Tapos yun, eventually, na parang, you try to find something na meaningful. Ewan ko. Kasi yung ginagawa ko dati parang, tawag dito, parang hobby lang siya. Pero at the same time, kumikita rin ako dati kasi sa events. Ewan ko, iba yung, parang na-attract ako into trying, photojournalism. Gusto ko mag-docu dati, ganun-ganun. Sila Sir Luis kasi, nung nakakasama ko siya, kahit na nagtuturo siya sa amin ng, tawag dito, ng street photography, parang open to your interpretation. Kasi yung street photography. So, wala siyang, parang very emotive yung pictures, ganyan-ganyan. Pero pag photojournalism kasi, based on facts, 'di ba? So, parang inisip ko, kagaya din ng ginagawa ko sa mga gigs, parang you're documenting a piece of history kasi. Pero, photojournalism, mas greater yung
ang tawag dito, for public consumption. Ganun. Mas may Mass ano media. siya, may mas worth, ewan ko, may tawag dito, hindi naman sa ang tawag dinidevalue ko yung isang genre, 'di ba? Pero 'di ba parang this is what people should know. 'Di ba? This is that's what's happening, parang ganun. May So yun na impersonal, I think. Yung oo, yung tapos pag nasa news, pag ganung journalism kontra dun sa like kunyari yun nga na emotionally charged pang sarili mo yung lang, 'di ba? ah 'di ba? gaano katagal mo ba ginawa yung yung street photography, like training phase, or parang hanggang ngayon ba ginagawa mo pa siya pag may time ka? Siguro O mga siguro like mga 3 to 4 years yata, pag ganun-ganon. wow! Tapos parang hindi ko na, tas minsan kasi 'di ba when you do something na yun lang yung ginagawa mo, magsasawa ka. Parang nagta-try ka na to question, para saan ba 'tong ginagawa ko? Ganon. Yung hobby mo naging chore. Parang kumbaga Hindi, tapos parang ganun ba? Yeah. Diba, parang sa sa mga gigs, parang do I really have to do this? Tapos parang I had a conversation with yung sikat to na photographer. Sabi niya, it's okay na parang you feel like you're irrelevant. Parang doon nagsimula, parang ano ginagawa ko? Parang ano ba bang silbi nito pagdating sa mga susunod na panahon, ganyan. Nagkaroon ka ng crisis, I guess, personal crisis, gano'n? Personal crisis, hindi ko alam gagawin ko. Pero parang the only thing na parang nakakapag-ano pa rin sa akin is photography pa rin. So, basta, mag-shoot pa rin ako kahit hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Tapos parang, and then I decided na, sali ako ng workshop. Tapos, kakapalan ko yung mukha ko, magsasubmit ako ng photo sa mga editor. Mga ganun. Tapos parang balik ulit. Tapos parang paulit-ulit siya. Magkakaroon ka ng crisis ulit na pag ginagawa ko, hindi ko na naintindihan. Tapos, you try to, tawag dito, you try to fight it, tapos okay ka na ulit. Grind ka ulit. Tapos ganun ulit. Ano lang siya, cycle, na natanggap ko na siya na ganun. Pero parang, at this point, alam ko na talaga na, yun nga, nasa photojourn na yung buhay ko. Parang ganun. So parang pero I guess, personally ba, do you consider yourself a professional artist? Like, tapos ang medium mo is of course photos. Like personally, na nilalabelan mo ba ang sarili mo na ganun? Na dumating ka ba? Natatakot akong yung sarili ko na artist eh. Pero parang parang yun nga, tawag dito, photography is both art and documentation, di ba? So, yun. Yeah, I guess iba na lang siguro mag-label sa'yo. Pero na lang ikaw, parang ganon. If you ask me, I think nandun ka sa point na being a professional like artist, kasi I think nandun yung like love that's what separates yung artist for me personally, point of view. Nandun yung passion mo sa mechanical process. Ganun ka, kumbaga nandun may apoy pa rin. So I think nandun yung artistry. Kasi parang yan compared sa
pag sinabing painter, may dalawang klase ng painter. Painter na nagpipinta ng bahay, pipinta ng pader, at may painter din na nagpipinta ng mga larawan. Diba? Oh, which is very, yun, kumbaga, ako pwede ako maging painter, pero I think yung nag-aano ng bahay na painter, nandun yun, I can manage that. Kumbaga yung pader mo, pinturahan ko, pero hindi ako artist. If it would be ridiculous, I think, for me na kapag self-proclaim na sinabi ko na I label myself as a wall artist. Di ba? Parang ganun. Which is actually, you can do, di ba? Kasi you'll be playing around with words lang naman, labelan mo. Pero I think, dun sa case mo, yeah, feeling ko na nandyan yung challenges ng pag nag-pro ka na as an artist. Kasi, parang, may mga kakilala din ako na halos pareho kayo ng story sa nararamdaman mo na parang na burnout ka at nagkaroon ka ng some sort of lost feeling na nawalan ka ng parang dun sa ginagawa mo, nagkaroon ka ng self-doubt dun sa ginagawa mo, although alam mo kasi parang pag pro ka na nandun yung danger na nagiging trabaho siya eh. Dati kasi hobby mo, di ba? Tapos, nung siguro mga bata-bata pa tayo, naging hobby mo siya. Nandun yung talagang all passion yun eh. Bago walang economic. Limitless kasi siya pag, di ba? Pag passion mo lang, di ba? Walang economic. Pagtrabaho. Pag may trabaho, wala kang ipiplease na kliyente or editors, ganyan. And lahat ng yun, personal yung touch mo. Kumbaga kahit parang walang pakialam ng kumbaga kahit i-judge nila, okay lang. Pero since napasok ka sa isang industry na which is media, nandun yung dumating yung point na kailangan mong mag-work within a framework. Isa sa pinakamahirap, 'di ba, sa mga artist is mag-compromise ng vision. Yes. 'Di ba? 'Di ba, hirap 'yun. Totoo yan. Yung i-compromise mo yung vision mo na gusto ko ganito yung kuha niya kasi mas kumbaga parang mas it evokes, 'di ba? Parang ganun lagi Parang eto 'yun, parang pero personal mo kasing 'yun parang kailangan mo ngayong hatiin yung sarili mo na malamang magkakaroon ka ng crisis nun. Kasi hatiin mo yung personality mo Dati buo yung personality mo, di ba? Na eto, pag photography, pag hawak ko tong camera na to, pag pumitik ako niyan, may ibig sabihin sa akin. Ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Ngayon, since hati yung personality mo, like, kasi may paying customer ka, which is yung agency mo, di ba? Yung nagpapasahod sa'yo. Parang, hati yung personality mo ngayon and mahirap yun kasi, yung, parang, yun nga, may friction pag sa mga artist types pa naman, di ba, may mga hindi nagko-compromise, syempre, sensitive, mas, kumbaga, emotionally. Ako, nagiging, siya, ang struggle ko, nagiging, gagawin ko yung gusto mo, pero tawag rito, parang nagiging passive-aggressive ako. Yun nga, nagiging... Tinatry ko siyang i-control, pero hindi ko mapigilan kunwari, kailangan nating kunan ng ganito si ganyan, kunwari itong politician na ayokong puntahan. Pupuntahan ko yun. Pero di ba? Hindi na ako wala na maraming sat-sat. Nakakamatay ng kaluluwa yun nga, di ba? Parang dead inside ka at some point na
na parang feeling ko ganun din eh, may mga musikerong kakilala na ganun din na syempre, 'di ba, pag gagawa ka ng music, marami makaka-appreciate nung ano mo. Pero kapag dumating na yung management, pag dumating na yung mga ibang tao sa industriya, sabihan Iba na, nila, nagiging iba yung direction. kasi pera. So, ang solution dyan na parang suggestion nung isa sa pinapakinggan ko, like, psychologist siya. Kailangan mo kapag ikaw yung artist type, which is I think nakuha nga niya kasi hindi siya artist type eh. Pero ano siya, baga creative type siya. Pero since psychologist siya, doctor din siya. Naiintindihan niya yung parang how to get your sanity back. Ganun yung kasi nga 'di ba parang nahati yung ano mo, nahati yung personality mo, nag-compromise ka, yung vision mo naging parang passive aggressive ka, may mga ganun ka ng behavior na related dun sa work na mahal mo, which is yung art mo. Parang sabi niya, kailangan mo ng isang side job. Pag artist ka, kailangan mo dalawa essentially na walang relationship dun sa walang relationship dun sa passion mo. Like let's say kunyari gusto mong bumalik fully sa passion mo, yung wag kang mabuhayan ka ng loob sa photography mo. Kuha ka ng, magbenta ka ng something, ganun. Para maging complete ulit yung outlet mo na kapag photography ka, sacred, parang nandun yung yung sacred space, yung spiritual element ng regenerative element nung ginagawa mo, non-compromising ka. Tapos kapag ready ka na, edi mag-gallery ka, ganun, or share mo sa iba or something, gawa ka ng show. Tapos, kasi kapag ano ka na doon, kasi hindi din naman pwedeng laging nandun ka sa space na parang sacred space mo, kasi may quote-unquote real world na kailangan mo mag-step out doon kasi may bills to pay. Balik ka dun sa professional. Oo, parang gano'n. Which is actually, parang narinig ko yun, oh shit. Kasi lalamunin, I mean, ako naman on my end, parang ano ko din is documentation like this. That's why kumbaga parang I have the drive na gumawa ng content, like knowledge transfer. Actually, ang parang point is to transfer knowledge at the very least dun sa mga curious enough na makinig ng mga ganitong klaseng conversation. Like may mapulot ka lang, 'di ba? Just listen. Yun kasi yung naman sa akin audio. Ikaw on your end mas visual ka siguro. Like kita mo eh yung mga frames na ganun. Ako hindi, mas kumbaga nagbibigay sa akin ng thrill is yung audio aesthetic. May mga audio na aesthetically may there's some ins and outs din doon na like there's this audio type ng sound na nagtitrigger sa'yo in such a way. Like, bakit yung rock music is kind of nasa fringe siya, extreme type, but it affects you in a certain way na as intense as a very sad song. Parang ganun, di ba? So, parang ganun. And then, napunta ako sa audio production, ganun. But, yun nga, syempre, audio production din, mixing. Nag-mix ako for some friends ng EP nila. Like 5-song EP yun. So, ginawa, parang talagang ginawa ko yun for fun. Yun nga rin, na-experience ko yung like, I mean, kind of the same parallel thread na, mag-e-edit ka. Nandun yun yung post-production, i-edit mo, timplahin mo,
para sounds good. It's like mixing colors, you know, yung sa'yo, parang gano'n. Tapos, dumating yung point na, oh shit, dumadami to. Pero, parang, parang, okay, dumadami na tong videos na to Parang, nagiging nakaka-burnout. Dumarating, hindi na siya, it doesn't, kumbaga parang, it doesn't give you energy. It takes away the life, parang gano'n. And the soul, parang nawawala yung magic na, you know, pag nag-edit ka, may magical ano dun sa process di ba? Na parang, tweak ka dito, ganyan, like, yeah. Di ba, may nandun yung fun stuff like, yeah, matrabaho siya. Like, mga 6 hours, nandun ka lang, nag-edit ka, nagtutweak ka, pero nasa zone, nasa productivity. Nandun ka sa zone of productivity na super, yung bawat galaw mo may, kumbaga parang, may meaningful para sa'yo na wala kang question, wala kang doubt. Like, you know, there's a point to this na, kumbaga parang, profound yung experience mo. Pero nung dumadami na nga parang, oh shit, this is... Hindi na ako nakakatulog. Di ba? So, yeah, had to find another way to... Kasi ang hirap bitiwan Kasi, di ba, for us, I think, and maybe I'm just speaking for myself, yung hihilahin ka niya pabalik I think, ikaw, nakuha mo nga, buti nga sa'yo ang ano, na ano mo yung burnout phase mo na nandun ka na sa... Meron pa din siya. Tawag dito, minsan naisip ko nga mag-ano na lang kaya ako, office job. Kasi nababaliw na ako. Parang gusto ko bumalik dun sa routine na na office, magta-type ka ng kung ano-ano sa computer, ganyan. Kasi sa amin, di ba, sa media, nangyayari, parang you check everything, what's happening, blah, blah, blah. Tapos, pag walang breaking news or may mga tinatakbo, kunwari may rally or presentation ng suspect or presidential event, ganyan. Presenting, blah, 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 ganyan. Ang gagawin mo, magbabasa ng news. Tapos, you try to visualize the current events. Kunwari, COVID cases. Punta ka na ospital. Kunwari, bed capacity. Hindi ka na makakapasok So, mag-aabang ka dun sa alam mo yun, iisipin mo na kung paano mo gagawin yung litrato. Tapos, minsan, too much information. Parang hindi ka, babaliw na ako, ayoko na. Parang ganun. Minsan, naging parang notorious ako nung mga first 4 months ko. Parang na-burnout talaga ako. Napapansin na pala ako ng publisher mismo. Nababurnout Ikaw, ka na. sabi, ano nangyari sa'yo? Parang, alam ko wala kang pinapasa. Di ba? Kasi parang ako nataranta ako. Naging Very, ako, di ba? Very, di ba ako, very madaldal ako sa social media. So, hindi ko alam, ini-stalk pala ako nung, di ba? Parang ng boss mo, ganyan. May pagbabago so, at the same, sa routine ko, ganyan. So, yun. Kasi, dati kasi, kada may ginagawa ko, kino-cover ko, nagpo-post ka. So, alam nila na excited ako, or basta, or present ako dun sa beat ko, ganyan, kaysa sa hindi. So, yun, parang napapansin nila ako. Ako din, parang, ayoko na, pinipilit ko lang sarili ko. Pero nung time na yun, yung may nakapansin sa akin, parang rin ako, tawag dito. Nagising din ako na, uy, balik ka na sa dati. Ganon. Tapos you work on it na, na, ikaw din mag-ano sa sarili mo na maghanap ng inspirasyon. Ganon. Para, parang ka na, okay ka na ulit, ganon. So, paano yung, like, since
Ayan, punta tayo sa burnout kasi I think importanteng i-address yan eh. Like, yun nga, di ba? From hobby, naging parang trabaho mo na siya. Yung dating recreational na nakakapag-recharge sa'yo. Ano na yung ginagawa mo to compensate, recharge yourself? Binibitiwan mo ba yung camera or something? Ano, paano? There are days, lalo na pag, kunwari off, hindi talaga ako mahawak ng camera. Or, tawag dito, you listen to music, tapos, hindi mawawala yun. Yung nanonood ka ng pelikula, ganyan. Yeah, all sorts of things gagawin mo. Just to keep your mind off. Parang, mga stimuli, ganun. Tapos, pag may kasi, tawag dito, sa personality ko kasi pag medyo too much na yung outside world, tawag dito, si step back. Tapos pag okay na, labas ka ulit. Ganon. Very, tawag dito, yun nga, very important sa akin tawag to, you have time on your own. Ano yan eh, yung relating kahit to sacred space. Ginagawa. To center yourself ulit. Parang, ngayon kailangan mo mag-effort kasi iba na yung center eh. Like, tinry mo bang mag-paint ulit? Ganun ngayon or something? Kasi, diba na-mention mo kanina, nagpe-paint ka dati. Have you started painting or anything? Nag-watercolor ako nung nakaraan, tapos pinipilit ko ulit ngayon. na siya, tawag dito. Ang inaano ko, pag may urge ako, kailangan mag-ano ako agad. Tawag dito, mag-give in ka agad. Kasi parang, minsan, parang kinakain ka ng procrastination mo. Lalo mo lang nangyayari. Ayun, yun yung, pag may naisip ako, kailangan gawin ko agad. Yun. Parang to catch the wave, no? Ganun yan eh. Parang pag kumatok sa'yo eh. Again, parang ang crazy sounding shit. Gano'n naman to for none. Kumatok? Ano yun? Anong kumatok? Walang kumatok. Pero I think, yeah, yung ganung klaseng may kakalabit sa'yo. Pumasok sa utak mo, kailangan gawin mo. Parang nga siya, crazy stuff. may kakalabit sa'yo, no? Kakalabitin ka. Gawin mo na to. Tapos pag naunahan ka nung ayaw ko gawin, mabukas na. Next month, hindi mo na siya maalala. Kalimutan mo na, ganun. Sa mga musikero, may ganyan din eh. Alam mo yun? Hindi parang, pa yung mga sinasabi nila, yung mga hit songs na nagagawa lang in 30 minutes. Diba? Totoo yan. Yung iba nga, mas crazy shit. Panaginip eh. Papanaginip. Meron silang notebook. Meron silang susulat nila. Meron silang notebook or nandun yung gitara nila sa tabi ng kama. Pag napanaginipan nila, agad kuha ng pick up ng gitara, titipahin nila agad. Tapos yung may recorder pa dapat para talagang ma-capture nila yung panaginip nga yun. Like, parang, hindi pa, personally, sana dumating sa akin yung experience ko rin yun. Hindi ko pa na-experience yun. Yung makarinig ng unique. Ang crazy nun. Like, kumbaga, hindi nila gawa yun eh. Saan galing yun? Gawa ba yun ng utak nila? Hindi nga eh. Panaginip nga yun eh. Diba? Although, diba kapag nananaginip ka, hindi mo naman iniisip yun eh. Dumarating lang yun eh. Diba? Para siyang isang phenomenon na nangyayari sa'yo. Diba? Hindi... Kaya ako mahilig ako
may habit ako na mahilig ako maglakad. Pareho tayo. Kasi Lakad. biglang, may nakita kang picture. Mhm. Mhm. Ganon yung way ko ng pag-visualize ng things Mhm. sa sa photography ko. Ganon ako lakad lang ako ng lakad. So, sa Yung minsan, streets may pa mga din. makakita sa akin. Sa street pa din. So, yun. Parang, yun nga, parang may nakikita lang ako na something. Pwede to. Or, hindi tawag dito, may something sa place na to na pwede kong balikan. Babalikan ko yun. So, Tinatandaan ko yung mga lugar-lugar. yes. So ngayon, hindi mo magawa yun, nakakabaliw nga siguro, no? Kasi yung paglalakad-lakad na yan, ang lalo na ngayon may Risky camera ka, ngayon. risky ngayon. Pero dati, yung like, naglalakad ka, tapos, Actually, nagagawa ko pa rin naman siya ngayon. Kaya lang, iba kasi yung praning ng mga tao ngayon sa virus, di ba? Tapos, yung alam mo na, sa government. Ganon. So, minsan, pag may tumitingin sa parang natatakot ako minsan. Or hindi ko na tawag dito. Minsan kasi nagsushoot din ako para sa sarili ko. Yung mga alam kong hindi maintindihan ng mga tao sa opisina. Akin lang yun. Kaya post ko sa Facebook ko yun. Ganyan. Mga selfish, ko, tawag dito. Minsan hindi ko na nagagawa yun kasi hindi ka nga makagala mag-isa. Ganon. Diba? So, dito sa city, may ano ka pa ba? Like, do you feel the urge to go back to your hometown? Ganon. Kasi feeling ko, like, from yung experiences mo dito, nasa publication ka na national, nakikita na internationally yung mga pinagagawa mo, nare-recognize ka. Nakikita ko yun pag nasa feed mo parang, oh shit, siya. Mind blown ako sa Hindi naman IG. international siguro. I mean, yun yung parang impression sa akin. Ganun siya kalaki. Like, ganun siya ka-impactful. So, like, like with this COVID situation, parang recently, like, especially concerning yung safety ng family ko. I got a kid, got a wife. So, parang naisip ko, like, balik probinsya na, and maybe share yung mga experiences dito. Yung, again, knowledge transfer, like, teach, yun, isa sa parang kumakalabit din sa akin is like teach kasi good ideas are worthless Ako din. Kung ikaw lang nakakaalam. well, malaman din. Parang ba you feel, do you feel that din ba? Or you got any plans of doing that? Umuwi ako nung 2016, parang, ano ba nangyari? May may yun nga, di ba? Yung pag nagbo-burn out ako, bigla akong maalis. Ganon. Ginawa ko siya mga around 2016. Kasi dapat, parang pinapasundo sa akin yung lolo ko. Tapos, parang hindi kami magkasundo sa petsa. Umalis pa rin ako, tapos hindi ako pumunta dun sa kanila. Umuwi ako dun sa mismong hometown ko. Ako lang mag-isa. Tapos parang gusto ko lang siya makita. Ganon, kung ano nangyari sa kanya. Parang, kinamusta ko lang. Ganon. Kung babalik ako, hindi yata ako makaka-relate. Kasi sobrang na siya. Hindi kasi siya kagaya ng ibang cities na nag-evolve talaga. Well, nakakita ko ng progress, pero siguro
Kasi dati gumagawa ako ng docu. Pag nasa probinsya kami, pag mga 1 linggo na yung dinodokyo ko na, nababaliw ka na kasi parang ang tahimik naman dito. Ah, Na, tawag dito, feeling ko ako nasanay na ako sa masyadong fast-paced na buhay sa Maynila. Kasi even, di ba, tas trabaho ko pa sa media. So parang, super ang bilis fast. ko mainip. Siguro mga 1 linggo, okay na yun. Pero pag beyond that, parang, maano pa rin ako. Ma-alienate ka. Di ba? Parang, siguro from time to time, uwi ka, ganyan. Pang ano. Tapos Pero, yung go ahead. teaching, actually, nag-attempt ako mag-MA nung 2 years ago. Kasi, yun nga, feeling ko, hindi ko kaya tawag dito, hindi ko kaya magstay sa field ng, di ba yung iba, parang all their lives, ano sila, photographer sila, reporter sila, cameraman sila. Parang feeling ko, parang ayoko ng ganun. For health reasons din, ganun, feeling ko, wag naman sana, pero parang yun yung mga isa sa mga nakikita ko na, tapos, kasi, di ba ako, nagkaroon ako ng mentor. So, parang gusto ko rin i-give back kung kanino man in the future yung, di ba, na experience ko na nagkaroon ako ng mentor, ganun. So, dito ba yun mo nakikita sa metro? Or, kasi you said, or babalik ka sa Pwede din Zamboanga? sa, Or, so, pwede no din sa, plans? No parang sa ngayon? not really concrete plan. Basta pero yun yung parang nakikita ko. Pero yun nga, pwede din sa probinsya kasi kasi minsan nagja-judge ako ng mga contest. Tapos nung nag-workshop kami before, sobrang tawag na nakakaawa pag alam mong probinsyana yung participant. Sobrang iba yung nila. Tawag nila yung alam nila towards the topics, ganun. Parang sobrang naiiwanan. Tapos, ang Example, dami ko sorry, pang, nakaka-curious. Like, when you say naiiwanan, yung like, naiiwanan sa topic. So, you mean yung, I would presume kunwari yung sa technology, conversation. Like, specifically, yung, do you have, like, ginudge ka na picture na sobrang layo na, nag-judge, iba pa yun, nag-judge kasi ako minsan ng mga contest. Tapos parang alam na alam ko pag disadvantage tong contestant na to. Kasi yung quality ng picture, tapos yung pagkakaintindi nila tawag dito, sa topic na kailangang i-shoot. 'Di ba? may, Sobrang layo compared dun kasi yung isang judge ko na contest, hindi namin alam kung saan sila galing. Siguro dumadating ng mga 100 entries. Pero hindi ko alam kung saan sila galing. Pero judging by the way na ano itsura ng mga output nila, na ko na, alam ko na, 'di ba? Tapos yung pag may ako mismo na participant pag sa mga workshop, pag yung mga presentation, 'di ba? Sa mga tawag dito na-experience mo na kasi na makasama ka sa mga pro, tapos yung iba pang kagaya ako dati nag-fellow ako sa tawag dito, parang German siya, scholarship blah blah. Tapos sa Ateneo, 'di ba? Sobrang iba. Tapos pag i-invite ka sa probinsya for safety training or tawag dito, mga campus journ. Sobrang iwan yung aesthetics nung pagpe-present nila, ganun. Tapos yung
the way na they talk about the topics, gano'n. Parang gusto ko kasi, well, sa probinsya kasi mas maraming kwento eh. Tapos mas malalalim pa. Mas compelling, no? Oo, mas compelling yung story. So parang, yun nga, I wish na no, there will be there will be more people na to dedicate something, their time for that, to teach, mga, they're deserving naman din, di ba? Kasi dito sa Manila, parang masyado na tayong, parang ano kasi, nahinog na tayo tapos dito eh. I mean, masyado hindi na tayong siksikan tayo dito. Tapos, yun nga, agree. meron pang, dati kasi na pag sinasabi nilang Imperial Manila, parang, what the hell, man? Pero yun nga na, pag nung nag-dokyo ako, bundok-bundok. Parang, nga, Imperial Manila, lahat na lang Center Manila. Paano naman sila rito, di ba? Parang ganun. Ganun yung, parang eye-opener sa akin. Speaking of docu, kasi mahilig ako dyan eh. Actually, I have this dream din na, although, again, sa atin nga yung meron tayong vision, pero execution is so entirely separate matter. Kasi kinakain tayo ng quote-unquote real world mundane. Like, ano yung dinodokyo mo? Meron ka ba ngayong on the line na dinodokyo na may pina-project ka ba? I mean, kung ano siya, kung confidential siya, okay lang kahit di mo sagutin. Pero like, ano yung subject matter, ganun, or something ba? Pinoproduce, like self-produced ba to or something? Yung documentary mo? Actually, matagal nang wala. Kasi, sa government kasi ako dati, yung mga yung mga lumad, parang pinagawa ako ng parang docu-TV something, gano'n. Kasi hindi kami, ayoko siya. Paano? Kasi tawag rito, yung production kasi noon parang sobrang nabababawan ako. Tapos 15 minutes na sobrang hirap niyang gawin. Hindi siya like parang 1.5 hour in-depth, Hindi, 2 hour. actually mahirap siya kasi ang sobrang tight ng schedule mo. 1 wala week ka kang... lang. 5 araw ka lang doon, tapos doon mo na gagawin lahat, yung research mo, yung paghahanap ng tao, bla bla bla, kung sinong papayag na i-docu mo, ganun. Tapos parang, pag nakikita ko yung docu, naiinis ako. Pero gusto kong, tawag dito kasi parang, yun nga, ginawa mo lang siya kasi kailangan mo i-beat yung requirement, ganyan. Hindi siya yung something out of your, di ba? Pero ikaw, kung personally, let's say may magfa-fund sa'yo, anong idodocu mo? Mayroon ka rin bang ganun, like parang, wishy-washy na, I'd like to research and make... for grant, gano'n? Or not really, or something, or like sarili mong investigation, grant or walang grant, labas mo online, labas mo sa Vimeo, ganun. Sa fascinated, naging ko rin kasi yun sa ko, yung nag-fellow ako. Gusto kong gumawa ng something about baybayin. Hindi siya nakagawa naman ako ng, tawag dito, ng interview with an expert. Kaya lang, yun nga, hindi siya, ang hirap pala niya gawin pag cultural. Kasi parang ang dami mong gustong ilagay, gusto mong ilagay yung history ng ganito, bla bla bla. Ikaw lang, ikaw lang mag-isa? Oo, tapos
hindi siya hindi siya doable kasi 'di ba a lot of animation kasi hindi ka naman makakapunta doon sa Indonesia. Hindi ka naman Mhm. makakapunta sa ganitong probinsya, hindi mo makukuha 'tong ganitong artifact, gano'n. So what Parang mhm. late ko na siya na-realize nung malapit na yung yung ide-defend mo na siya. So yung Thesis mo. oo. So parang ayoko na. So yun. MA thesis mo 'to dapat. Hindi hindi ko siya thesis. Nag-apply kasi ako sa Ateneo yung nila, yung visual journal. Tapos parang ang final project mo dun, parang siyang multimedia package. May parang photo book, tapos website, tapos may video, tapos text. Nandun sa isang website, ganyan. Ganun siya. Wow, malaki nga yun Oo. tapos wala kang ka-team 'no? Siyempre yung research Mag-isa ka lang nun, gagawa nun. plus yung Tapos motion graphics, wow. yung mga kasabay ko nun, ang ginawa nila yung War ng Marawi, tapos may kaklase akong Kashmiri, yun nga, yung Kashmir, nila, yung, um, sa India in, di ba, territory, bakit walang communications doon, ba't pinuputulan sila ng internet, blah, blah, ganon, tension, conflict, ganon. Tapos yung isa, yung ginawa niya. Kasi nasa community development. So, yung akin lang yung kakaiba. Oo, ang lalim nga nun, eh, actually May napaka-fascinating 'di ba? narrative, ka sila, based on events kasi sila, ta's ako biglang ganito yung trip ko. Wow, ganda. Actually kung may pera lang ako pupuntahan kita. 'Di Kasi ba? ang ganda nun baybayin kasi kailangang ano yan, eh, ibalik nga Kasi matutunan. yun, ang ang topic is identity, 'di ba? Mhm. Oh, 'di ba? So, Yeah. yung biglang, sige, War on Marawi yung isa, ta's biglang gusto ko baybayin. Ah, so Oo. gaano karaming research yung nagawa mo sa baybayin? Kasi recently, well not so Na recently ko, siguro. Go ahead, nag sige. Hindi kasi 'di ba during that time, ito din yung nagdo-docu ako on indigenous people. So, parang side trip, nagbabasa-basa lang ako while doing the script sa work ko. Tapos feeling ko na overwhelm ako. Kasi nga 'di ba nagdo-docu din ako for work. Mhm. Nagdo-docu din ako for for school. Ayun, Hindi mo napagsabay. hindi ko kaya. Mhm. Akala mo kaya mo pero hindi mo kaya. Gano'n. Parang fascinating nun baybayin 'no, kasi oo, yun Oo. yung isa sa kung merong kumbaga cultural identity na Oo. magbibigay ng impact nga sa how baka kahit paano makapag-in touch tayo sa roots ng Oo. pre-colonial roots natin Hmm. as a people. Oo, baybayin kasi ang ganda rin niyang aralin, eh, 'di ba na na Hmm. madali lang naman actually siya siguro kasi matanda na or something tayo, ang hirap niyang i-memorize kasi ilang piraso rin yun, eh, marami-rami ulit yun na na piraso tapos siyempre buong buhay Madali natin lang siya, oo. puro puro ano, puro westernized alphabet yung system of writing natin. Tapos Hmm. kumbaga siguro yung mga newer generation, kung madali nilang ma-adapt yan, mas plastic yung utak nila, eh. Kumbaga mas flexible Hmm. pa yan. Pwede nilang i-practice yun for like this, parang moving forward. Pero Hmm. ang ano nun, ang lalim pala, Indonesia or something pa. 'Di ba parang ganun Hmm. yung research mo pa, kailangan mo pang pumunta dun and shit. So, may plans ka Hmm. pa bang ituloy ito? Like personal goal or something to ano? Kasi fascinating An yun, ah. Nasa utak ko pa rin siya pero hindi ko na alam kung paano ko siya gagawin. Kaya nga gano'n.
Parang nung nag-aral ako nun kasi parang very attached ako into cultural shit. Mhm. So, nung nawala ulit ako dun sa work, napunta na naman ako sa media. So yun, current events. Grind ka ulit sa Oo, iba na city. naman yung pinuntahan mo, Mhm, ganon. mhm. Sa Ewan Imperial ko Manila ka siguro, ulit. what I appreciate now, tawag dito siguro yung, dati gusto ko yung docu si Digong eh. Mhm. Pero when I got it, ayoko na sa kanya. Kasi ako yung photographer na naka-assign sa Palace. Mhm. Ang hirap niya. Parang wala ka naman din mapapala, ganun. Kasi very limited yung time tsaka yung tawag dito, access So it's a kasi matter of president. access kasi wala nga Oo. siyang time I guess sa'yo na no. Tapos pare-parehas lang din naman kayo. Wala kang unique na photo kasi present din naman yung ibang photographers, 'di ba? Mhm, mhm. Tapos hindi mo mapapalitaw yung personality niya kung ano man yun. Ganun. Tapos yun si Mayor Isko dati, I had this thought about him na tapos parang ayoko na din. Parang more on talaga, yun nga, certain things like baybayin, something cultural. Oo. Pero I don't Feeling like personalities na mahirap pag tao, mahirap gumawa ng profile na pag tao actually. Yung mga oo, kunyari napapanood ko ring documentary, kailangan mo ng napaka-access, ibang klaseng level ng access kapag tao kasi oo, bihira yan na kumbaga parang yung mga tao sa paligid nila, syempre tao yan eh. Kumbaga may mga oo, sikreto, may mga ganun oo, na ayaw nilang spill. Kasi oo, essentially isasawalat mo sa buong mundo yung, 'di ba? Ganun yung point ng documentary eh. Like hmm. like kaya nga yung napanood mo ba yung kay Imelda? Yung recently. Yung may Kingmaker, hindi tama napanood ba? mo na. Hindi pa. Hindi pa, Streaming hindi siya pa. ngayon, libre. Send ako sa yung link. Panoorin mo po. Tsaka yung kung paano niya na parang what the fuck as in Na twist na na napalabas niya yung gusto oo, niya. oo. Tapos basta ang galing. Ang galing mo parang may Meron akong gusto na filmmaker si Ramona Diaz. Isa din yun, meron din siyang movie about kay Imelda. Nakakaloka din siya. Tapos yung sa Pabella Hospital kaano-ano na siya ni na Love Diaz. di ko alam, 'di ba? Pero Documentarista. ang galing Libre to, na mapapanood. O yung may sa kailangan Pabella bayaran. Hospital, saan kaya? Pinanood ko sa Cinema Centenario, hindi ko alam kung meron siya available online. Hmm, Ang galing nila mga ganong level. Tapos, yun nga, dati nag-aano culture pa ako. Ano? cultural hindi I guess cultural setting yun eh, no? Hindi personal, hindi people centric yung subject niya, no? Kasi pag People-centric din siya kasi, pero parang something on society. Tawag so dito yung may mga nanganganak sociological ng uh oo, ganun yung mga subjects niya. may angle. Tap Tapos si Carolino yung sa bunso, yung mga tawag dito, children in conflict with the law. Yung mga Mm, nakukulong na bata. mhm. Wow. Gusto ko umiyak. Heavy shit yan ah. Mga gan Pero masarap Oo. panoorin. Yun yung mga hinahanap Pero ko ang eh. ganda, tawag dito, ang niya, ang galing nila magkwento. Mhm. Yun eh. Yung storytelling din. Kung Hmm, paano lumalabas sa documentary yung
kumbaga, hindi siya type ng story na spoon-fed sa'yo. Nandun sa ilalim eh. Dapat medyo ano ka, yung sa totoong storya niya. Parang, Oo. kumbaga, yung cake, hindi yung icing yung kinakain mo, yung nandun sa ilalim. Yung recently, yung walang rape sa Bontok, nakita mo. Kilala ko yung gumawa nun. No, si Pero hindi ko pa Lester. siya napapanood. Si Lester. Hindi ko napapanood. Yeah. Kaarkom natin si Lester. Talaga. Oo, nandun din siya dati, si Les. Tapos, Talaga ba? oo, ano ba may account siya dun, grabe. Dun, napupunta siya sa gigs dati, si Lester. Sinama nga niya dati rin, si si Carla sa, saan ba to? Shit, sa Pasay yun eh. Dun sa mahirap puntahan na venue. Sa Rojas Boulevard. Okay din yun. May link siya na sinend sa akin. Tapos magdo-donate ka for Lumads. Parang ganun. Free online screening sa Vimeo. Matagal-tagal. Pero ang ganda ng pagkakagawa nila. 2 oras, men. Intense. As in, iba't ibang tribo sa sa Mountain Province. Inano nila yung ang ganda eh kasi socio-cultural eh. Kasi rape, wala silang concept doon. As in yung people nila walang term even, walang existing term. So walang concept kasi walang term, 'di ba? So parang inexplore nila 'yon tapos yung I guess yung journey talagang proper docu siya na ang sarap panoorin. Parang, oh shit, ang ganda dito. parang ganong stuff. So, so ngayon, with your job and mga ano pang nasa projects mo na, meron ka pa bang, I think, it's kasi it's getting late and actually, early na nga. Hindi ko nga napansin eh. Nag-i-enjoy ako masyado pero nahiya ako sa'yo kasi inaabala na kita masyado siguro. So, with your, yun nga, with your job and with your current projects on the side ba, ano pa yung gusto mong, like, meron ka pa bang tinitingnan na, like, what's ahead? What's ahead for Yummy? Ano na ba to? Not Geo na ba to? Time Magazine na ba to? Or something? I always dream about that. Yung international publication or wire agency. AFP, Associated Press, gano'n. Pero, ang dami nag-opening nung last year. So, ewan ko, parang, tapos, alam mo yung gusto ko na mag-jump. Pero alam ko hindi pa time. Tapos, or in denial lang ako sa sarili ko. Hindi ko kaya. Ganon. Tapos biglang na-promote ako, bigla ako naging photo editor. So, parang feeling, there's always parang self-doubt. Never ending, ganon. Naging photo editor ka na pero hindi ka pa rin naniniwala sa sarili mo. Ganon. Artist curse, Parang, perfectionist ka siguro. Parang, nahihirapan ako ngayon na mag-utos doon sa mga subordinates ko. Ayoko ng picture mo, ang pangit yan. hindi ako makaganon. Oh, shit. Diba? Feeling ko kasi parang ang bata ako, bigla na lang ako naging photo editor. Ganon. Pero hindi na ako bata, nasa 30 na ako. Tapos, di ba? Ewan ko, parang mahirap more, pag-utos. siguro, personality siguro kailangan pa mag-grow. Pero hindi nawawala sa isip ko yun na one day or sana mangyari na mag-international publication or wire agency. Diba? Yun naman yung parang pinnacle ng mo pag photojournalist ka. Or tapos kapag ka na, pag medyo matanda ka na, yung trabaho ko ngayon, yun na yun. Nagtaka talaga ako nung prinomote nila ako. Na bakit ganun?
Wow. na biglang ginawa nila akong photo editor. Ayoko mag-photo editor. Ang tagal ko inano yun, tapos parang sinit down ako ulit. Gawin mo na kasi yan. Photo editor ka naman talaga eh. Ganun ako. Okay. Oo, di ba? Wow. Wow. So, Hmm. yeah. Alam mo, gusto ko pa makapagkwentuhan kaso mag-aalas 3 na ng madaling araw. Alam mo ba, napansin mo ba? But, Hindi. well, we could go on, pero I think Lunes na bukas eh. I think maybe if meron ka ulit time, I'd like to Sige. do this again and shit. Schedule na And, lang natin. may alak, we can talk about shit again and yung mga I don't know, documentary, super interested ako dyan and I don't know, some mga struggles natin pareho as creative type ng content, like publishing, documentation, something like that. Actually, super thankful ako na yeah, I got the you set aside a bit of your time kahit ngayon na madaling araw na lang na you indulge. Actually, it's okay. Ewan ko. Kasi may insomnia ako lately. Are you sure? Well, sige, let's set a schedule before we end. Actually, before we cut this stuff. Do you have anything to put out kung sa kanila pwedeng i-check out yung mga listeners, learn more about your work, or get in touch with you for commissions, mga ganong shit? Yung Instagram ko na lang siguro. Sobrang cluttered ng ng everything else. Pwede lang ako i-follow sa Yumi1588. YUMMIE 1588 sa Instagram. Yun, nandun yung mga photos ko na yung iba publish, yung iba akin lang. Ayun. Nandun din yung email ko. Yan, they can check out yung mga photos. Okay, well, yeah, thanks. Thank you so much for indulging. Yeah, had fun na makipagkwentuhan. Sana maulit natin to na mas maraming alak. Sana may alak na ako. May alak. Uy, last day ngayon, lumabas ka na kasi modified ECQ na, di ba? So, kailangan ko na bumili. Bago mag-liquor ban, magsa-stock na nga ako bukas. Sa totoo lang. Tapos, kwentuhan ulit tayo. Thank you so much. And yeah, for setting time aside. And yeah, thank you. Till next time. Siguro, Okay. Okay. Bye, Yami. Thank you. Good night. Good morning. Sige. Ingat ka. Bye-bye. Chat na lang. PM. Bye. 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 Bye, everyone.